Bakit tayo linggo-linggo nag-aaral ng salita ng Diyos? Bakit tuwing midweek ay nakikinig tayo ng Word of God? Bakit sa mga OBS? Bakit sa mga online nakikinig tayo ng Word of God? Ang kautusan ng salita ng Diyos ay liwanag sa landas na ating tatahakin. Nung si Jesus ay namatay sa krus, yun ay yung malaking kabayaran ng ating kasalanan. Wala na tayo. Patungo tayo sa kawalan, patungo tayo sa kahirapan, patungo na tayo sa impyerno. Pero nung si Jesus namatay, binigyan tayo ng bagong chance sa buhay. At ang buhay na yan, hindi na sa'yo yan! Kay Lord na yan! Kapag inamin mo, wala ka at mahina ka, doon mo mararanasan ang gabay, pagkilos ng Diyos sa buhay po natin. Mga kapatid na minamahal sa Panginoon, ito po ang huwag niyong kalilimutan. Once na ikaw ay naging totoong Kristiyano, hindi ka iniiwanan ni Lord kahit kailan. At kung kailan meron pagsubok na mabigat, doon mo laging kasama si Lord. Hindi ugali ng Diyos na pag may problema ka, iiwanan ka. Mga kapatid, naway itong mensaheng ito ay maging pananaw natin na ipaglaban ang pananampalataya sa mabuting balita. Nating kalilimutan, buhay ng Diyos ang ibinigay, matubos, mabalik ka lang sa Kanya. Amen! Sige po, let us all clap our hands. Kung hindi kaya ng kamay, kaya ng paa tumalon. Come on! Sige po, itaas yung palakpak na yan. Kay ganda pinagpalang umaga, kaloob ng amba. Tara na! Sumamba sa Diyos na malilikha, magpasalamat. Tayo'y magawitan, tayo'y magsayawan, at syempre tayo'y magdidiwang, na tayo lahat ay Kanyang mahal na mahal. Pinagpalang, bumubuhos ang Kanyang biyaya, dahil may Diyos na mabuti, hindi nagtatangi. Pinagpalang, bumubuhos ang Kanyang biyaya, lahat ng panahon, siya'y laging naroroon, nag-iingat, kagabay, kalakasan at tagumpay sa pagpapala. Amen, hallelujah. Sa suliranin, kagipitan man, may matatakbuhan tayo. At yun ay ang ating Diyos na buhay. Come on! Kagipitan man, may matatakbuhan. Si Jesus, ang ating sandigan. Hindi nang iiwan, magpasalamat. Tayo'y magawitan, magsayawan, ipatiwag na tayong lahat ay Kanyang mahal na mahal.
sa iba't ibang lugar ng panambahan na ito. Sige po. Hiningal ako ha. Sige po, magpunta po tayo kung saan. Ayan, magsilipatan po tayo. Alam niyo po, sa pamamagitan po niyan, namimit po natin ang iba't iba nating mga kapatiran. Ayan, sige po. Hallelujah. Amen. Magpasalamat. Tayo'y magawitan. Magsayawan. At tayo'y magdiriwag. Na tayo lahat ay kanyang mahal na mahal. Sabay-sabay. Pinagpala. Bumubuhos ang kanyang biyaya. Dahil may Diyos na mabuti. Hindi nagtatangi. Pinagpala. Bumubuhos ang kanyang biyaya. Sa lahat ng panahon. Siya'y aking naroroon. Siyang tanging-tangingan. Kaagapay. Kalakasan at tagumpay. Diyos ng pagpapala. Tayo'y pinagpala. Isa pa. Diyos ng pagpapala. Tayo'y pinagpala. Amen. Hallelujah. O Diyos, narinig mo po ang bawat isa, Lord. Itinataas ka, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon. Sa isa pang kanta, sino bang magsasabi na dakila ka, O Diyos, kundi kami yung mga nilikha? Kaya, Panginoon, sa pagkakataon na ito, hayaan mo na muli ka naming haranahin. Sa pagkakataong ito, hayaan mong imbitahan ka naming muli dito sa dakong lugar na ito. O Diyos, dinggin mo ang dalangin, ang papuri at harana ng iyong mga nilikha. Lord God, tanging sa'yo lamang at papuri at pagsamba ng bawat isa. Hallelujah. Mula pa lamang sa sinapunan, makasalanan nang ako'y isilang. Di alam ang patutunguhan, subalit di naging huli ang lahat. Minsan pa po, labhin natin ang awitin. Hallelujah. Tunay ngang mula pa lamang sa karumihan, tinawag mo kami upang maglingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Mula pa lamang sa sinapupunan. Come on, church. Amen. Nang ako'y isilang, di alam ang patutunguhan, subalit di naging huli ang lahat. Hallelujah. Amen, O Diyos. Dahil sa iyo, nalaman namin kung saan kami tutungo. Maraming salamat, O Diyos, dahil nagpakilala ka sa aming pong mga buhay. Hallelujah. Come on, church. Sabay-sabay tayong umawit sa ating Panginoon. Yes, Lord God. Nagpakilala ka sa katulad ko, naunawaan ang biyaya mo. Sa'yo
nilikha. Nagpakilala ka sa katulad ko, naunawaan ang biyaya mo sa iyong anak na si Jesucristo, na hayag ang layunin mo. Sabay-sabay! Ang pagnilikha ng gantong buhay, sa'yo nagmumula. Ang buong daigdig ay di ba man nakikita. Ako ay pinili at inibig mo na, oh Diyos. Ang manlilikha ng gantong buhay, sa'yo nagmumula. Ang buong daigdig ay di ba man nakikita. Ako ay pinili mong iyong tagapagmana. Come on, church! Alam niyo po, napakayaman ng Diyos eh. Napakayaman niya, pero isinugo niya yung anak niya para sa atin. Hallelujah! Sa pamamagitan ng kantang ito, haranahin natin ang Panginoon, itaas sa kanyang pangalan, itaas natin ating mga kamay. Dahil dito, ito ang nagiging paraan upang makita ng Diyos na tayo nagsusurrender sa Kanya. Hallelujah! Come on, church, itaas natin ating mga kamay at muli nating aawitin. Hallelujah! Come on, church. Oh, Diyos, ang manlilikha. Panginoon, pakinggan mo ang bawat isa. Narito kami, Panginoon, sa iyo pong paanan. Hinaharana kang muli, O Diyos. Kaya, Panginoon, muli mo buksan ang dalangawa ng langit. Hallelujah. Oh, Diyos, ang manlilikha ng gantong buhay, sa'yo nagmumula. Ang buong daigdig ay di pa man nakikita. Ako ay pinili mong iyong tagapagmana. Come on, church! Gonna sing all praises sa ating pong Panginoon. Hallelujah! Panginoon, purihin ka! Purihin ka ng bawat isang naririto. Hallelujah! Tingin mo, Panginoon, ang bawat dulong ng bawat isa, ang bawat salitang sinasabi ng bawat isa, Lord God. Ito po ang aming papuri. Papuri nagbibigay ng isang mabagong samyo sa iyong banal na trono. Hallelujah, Lord. Sige po, Panginoon. Nasabit mo, Panginoon, ang anumang pasasalamat, Panginoon, na aming ipinaparamdam. Lord God, dahil kami yung pinaghihlapan, Panginoon, pinatawad at pinawalang bisa ang kasalanan. Lord God, maraming salamat. Kaya kami patuloy na aawit. Come on, church!
Sambitin natin yun. Hallelujah. Ako ay pinili mo. Sabay-sabay. Tagapagmana. Hallelujah. Yes, Lord God. Hallelujah. Kasarap pakinggan, Panginoon. Dahil pinili mo kami. Simula pa lamang na kami isilang, Lord God. Simula pa lamang ng lahat. Mula doon sa pagkalikha mo ng mundo. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Dahil kami iyong nilikha. Nilikha para gawin mong tagapagmana ng iyong kaharian. Lord God, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Grabe, Panginoon. Kahirap banggitin ng mga salita. Dahil alam namin na hindi ito sapat para makapagbigay ng papuri sa iyo. Ngunit, Panginoon, hayaan mo na sa pamamagitan nitong binigay mo sa amin. Itong pagkanta, Panginoon. Itong pagbibigay ng papuri, Lord God. Itong paggitara. Itong pag-aayos ng media, Lord God. Itong pakikinig. Hayaan mo sa umagitan nito ay makapagbigay kami ng pasasalamat na nararapat sa iyo. Lord God, kasi wala ka pong ginawa sa amin. Kahit yung mga maliliit na organ, Panginoon, alam namin na ginawa mo ito para mapasalamatan ka. Dahil pinili mo, Panginoon, pinahintulutan mo kaming mabuhay na ganito katagal. Dahil, Panginoon, nung nandun si Kristo na nakabayubay sa krus, alam namin, Panginoon, alam namin na guganamin mo na yung mundo. Dahil sino nga ba naman kami upang piliin mo? Sino ba naman kami upang piliin mo? Pinili mo kami kaysa sa iyong anak. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang nag-iisang Diyos na piniling mamatay, mailibing, at sa loob ng 3 araw ay muling nabuhay para sa amin. Kaya, Panginoon, sa uling awitin na ito, hayaan mong itaas ka namin. Hallelujah. Amen. Bigyan po natin ng papuri ang ating pong Panginoon. Patuloy po natin palakpakan ang ating Panginoon. Yung ba'y napalakpak na patuloy pong nakakaranas ng biyaya ng Diyos. Bago tayo po, tayo muli manalangin sa Diyos. Pinupurihin namin Diyos sa mga banal dakila sa lahat. Kami po ay patuloy po nagpapasalamat
Sa umaga pong ito, na muli mong niloob, ang aming mga panyapak ay madako sa lugar na kung sa aming sinasamba at pinapasalamatan, O Diyos. At patuloy po namin kinikilala yung kabutihan po sa buhay po namin. Dalangin namin, O Diyos, sa umaga pong ito, nawa ang puso po namin ay patuloy po magsilbing matabang lupa na tatabnan, O Diyos, ng iyong mga salita. Lalo ginangkin namin yung pagsama sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, we continue to acknowledge your presence in this place. Kayo po ang patuloy pong kumilos, mangusap, at samahan niyo po ng inyong pong kapangyarihan ang bawat salita mo na aming mapakinggan. Ang abang lingkod ay maamin patuloy, O Diyos, naliban po sa inyong pong pagsama ay wala po akong magagawa. Sa inyo po ang pinakamasa parangal, papuri, pagsamba ng aming buhay. Sa pangalan mo po, Jesus, tayo magsabi ng Amen. Palakpakan ng Panginoon, tayo ba'y makakaupo na? Let's all be seated. Pakaramdam ko, nasa Coliseum ako. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Talang ko lang sa energy ulit. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Iba talagang mayaman na church, maraming mic. At salamat sa Diyos sa muli pong pagkakataon na ako po'y madako sa lugar po ng JCTRL Caloocan, isang karangalan ko po na muli ko po makita mga kapatiran po sa TRL Caloocan. Tingin nga po sa katabi, pakisabi kapatid. Salamat sa Diyos kasi muli kitang nakita. Parang hindi mo kayo mga masaya. Dapat masaya sapagkat tayo po'y biyayang Diyos dyan. Na muli po tayo madako ating panyapak sa lugar na kung saan natatanging pagkakataon na tayo po'y magbabalik ng papuri, pasalamat sa Diyos. At higit sa lahat, muli po tayong makikinig na kanyang mga salita bilang gabay natin sa kakarapin nating panibagong linggo sa ating pong buhay. Taas nga po ng kamay na makapagsasabi na ang Diyos ay nagkulang po sa Kanya. Meron po ba makapagtataas ng kamay? Wala po. Kasi maging man ako, kinikilala ko po yung bawat biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Kaya pakisabi uli sa katabi, kapatid. With energy, kapatid. Salamat sa Diyos. Kasi kasama uli kita. Masaya ka ba? Yung ba napilitan na konti? Pero ganun pa man, kami po ay rotation po ngayon. So, ang assigned pastor po rin sa Pastor Boyet, siya po naka-assign sa akin pong assignment sa TRL Angono. So, Pastor Boyet, if you're watching, ingatan ka ng Panginoon sa ipong pag-uwi galing ng Angono. At nawa, samahan patuloy ng Diyos ang ating pagtatalakay sa umaga pong ito. Taas nga pong kamay. Aba, matatalino na mayroon dalang Biblia. Magbibigay po ako ng Bible. Loobin po ng Panginoon. So, sa meron pang Biblia, basahin po natin 2 Peter chapter 3. Simulan ko po sa verse 14 to 18. And I'm reading from the New King James Version of the Bible. 2 Peter chapter 3 verse 14 to 18. Therefore, beloved, looking forward to these things, be diligent to be found by Him in peace, without spot and blameless, and consider that the long suffering of our Lord is salvation, as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him, has written to you, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to understand, which untaught and unstable people twist to their own destruction as they do. Also the rest of the scriptures, verse 17, pinakibos natin hanggang 18, you therefore, beloved, since you know this beforehand, beware, lest you also fall from your own steadfastness, being led away in the error of the wicked. Verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Sa ating sariling wika. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo
Sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglayang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unumain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't pinapahamak nila ang kanilang sarili. Verse 17, ngayon ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod sa batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. And in verse 18, sa halip patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailan paman. Ang Diyos po ang magpala sa Kanyang mga salita. Palakpakan nga po natin yung buhay na palakpak para sa buhay na salita ng Diyos. Amen, amen at amen. Alam niyo ba na ang paalala po sa ikalawang sulat ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya ay para pukawin. Pakisabi sa katabi, pukawin. Muli ang kanilang kaisipan na maging handa. Sapagat batid ng mga mananampalataya na merong pangako ang Diyos sa buhay po nila. Taas nga po kamay ng mga mananampalataya. Ano nga ba yung isang pangako na inaasahan natin sa Panginoon? Ano po yung bukod po sa pagpapalang pinansyal? Yung kanyang muling pagbabalik. Muntik na. Pagbabalik. Kasi yung chapter 3 nagpapatungkol, tugon ni Apostol Pedro sa mga nagtuturo na maling aral patungkol sa pagbabalik ni Kristo. Sapagat parang pa man ni Pedro, maraming tumutulig sa kung siya'y babalik, ba't hanggang ngayon wala pa din? Parang panahon din po natin ngayon, no? May mga ganyang paniniwala eh. Kaya lang bilang mananampalataya dapat, pakisabi sa tabi, alam mo. Oo, dapat meron kang alam. Kasi alam nyo, pag wala tayong alam, mahirap po. Madadala po tayo ng mundo. Mainam na tayo bilang isang Kristiyano, alam natin yung mga pangako ng Diyos. At the same time, alam din natin kung paano tayo harap. At habang naghihintay sa pangako ng Diyos. Iba kasi yung pangako ng tao sa pangako ng Diyos eh. Di ho ba? Kasi ang pangako ng tao nakabatay sa kanyang damdamin. Pakisabi, damdamin. Di ba kadalasan kaya tayo nangangako, bugso ng damdamin, natuwa tayo. Nagawa tayo na mabuti, kaya nakapapangako tayo kaagad. Kasi iba ang pangako ng Diyos eh. Di siya bunsod ng damin. Siya ay nagdesisyon ho talaga. Mabuti man tayo, masama, yung pangako niya hindi po nagbabago. Pakisabi sa katabi, hindi nagbabago. Pasahin ko po yung verse 1 ng chapter 3. Mga minamahal, ito ang dalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito, isikap kong gisingin ang malis yung isipan sa magitan ng pagpapaalala ng ilang bagay. Ano yung una? Verse 2. Alalahanin niyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa magitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay sa sarilang pagnanasa. Take note, almost 2,000 years ago na sulat to, panahon pa man nila, pinagtatawanan na po yung mga mananampalataya. Bakit? Sa pag-asa nila sa pangako ng Diyos. Ano po yun? Yung kanyang muling pagbabalik. Naniniwala ho ba tayong babalik si Kristo? Yan kasi yung blessed hope natin eh, bilang isang Kristiyano. Kasi alam niyo ba, pag dumating yung pangako niya, sabi nga ng kasultan, wala nga daw oras eh.
Hindi natin alam kung kailan. Pero tiyak na muli siyang babalik. Kasi ang panahon ng tao, iba sa panahon ng Diyos. Kapag binasa ng karugtong, sabi rito sa verse 4, sasabihin nila, na ako'y siyang darating, hindi ba? Nasa na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago buhat ng likhain ng mundong ito. Sinasadya nilang hindi pahalagahan ng katotohanan ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa magitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig sa magitan ng tubig. Sa magitan din ng tubig ng malaking baha. Ginoon ang daigdig ng panahong iyon, pertaining po sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung nangyari yung kanyang sinabi, how much more na hindi mangyayari yung kanyang pangako na muli siyang babalik. Di ba, ang panahon natin sobrang sama na, no? Paano ba man nila, sabi sa ating binasa, pagtatawa na nga daw tayo eh. Sa ating inaasang pangako ng Diyos. Nung pa man may nagtuturo ng, wala nang babalik. Eh, saan yun? Sa human point of view. Pero sa atin bilang mananampalataya, meron kasing banal na kasulatan na nagpapaalala, tayo ay merong inaasahan ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya, dapat pukawin ng damdamin ng bawat isa. Kasi kadalasan, sabi nga sa katotohanan, ang tao kasi madaling makalimot. Maaring maalala mo ngayon, pero mamaya, hindi na. Ang sakit, ang tugon sa pagkalimot, ano ba? Pagpapaalala. Kaya minsan kami mga pastor, makukulit, di ho ba? Pero without knowing, kasi alam namin yung talaan ng panahon ng Diyos. At tayo na sa panahon ng habag at grasya ng Diyos. Pag sinabing habag, isang bagay na hindi ka karapat dapat ibinibigay. Ano yun? Kaligtasan, kapatawaran, buhay na walang hanggan, katuwiran ng Diyos, kabanalan ng Diyos. Hindi ho tayo deserve nun. Pero dahil panahon ng habag, sabi nga sa kasabihan, yung bagay na wala siya, kinuha niya. Ano yun? Nung wala siya na meron tayo. Kasalanan. Ano naman yung meron siya na ibinigay sa atin na wala tayo? Kabanalan. Katuwiran. Wala tayo nun eh. Pero lahat ginawa niyo yun. Bakit? Kasi nga, sabi nga sa kanta ng ating worship leader kanina, bunga kasi yun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Di ba? Kahit naganda pa ospo siya kanina, pero ramdam rin yung puso niya, no? Sa pagkilala kung sino yung kanyang sinasamba. So tayo makalimot kung sino ba sinasamba natin dito. Hindi naman po pastor eh. Kaya tayo pupunta rito. Yung Diyos na sa haba ng panahon, pinagtiyagaan tayo. Hindi ba? Sabi sa isang bahagi, tuloy ko po yung pagbabasa. Mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Yung 1,000 taon daw sa tao, ilang araw sa kanya? Grabe, no? Ibig sabihin, hindi po siya saklaw ng panahon natin. Kaya habang naghihintay tayo, si Apostol Pedro ay nagpaalala na pukawin ng damdamin ng bawat isa na huwag nating kakalimutan na mayroong muling babalik. At ang kanyang pagbabalik sa buhay ng mananampalataya ay isang, pakisabi sa tabi, pag-asa. Pero hindi po Kristiyano, kahatulan po yun. Kaya mapalat po tayo hanggat ngayon, nandito po tayo sa gawain ng Diyos. Pakisabi sa tabi, kapatid, salamat sa Diyos sa buhay mo. Kasi kalakasan din kita. Kalakasan niyo ba yung kapatid, yung mga katabi niyo? Kalakasan niyo ba yan? O kainisan? Dalawa lang naman yan. Kung di mo kalakasan, kahinaan mo yan. Makatawa si Kuya Rasan, baka may hugot Siguro yung katabi niya wala nga, yung kalakasan. Kidding aside, joke lang po, joke lang. So ang topic natin, bago patagalin pa, ay patungkol sa paglago. Pakisabi sa tabi, paglago. Ang kahalagahan ng paglago. Kasi mahalagang lumalago tayo. Parang halaman. Ang halaman nagpapasimula saan? Sa buto. Ang buto, mistulong walang buhay, di ba? Pero pag natanim sa lupa, yung mistulong walang buhay, nagkakabuhay.
Saan papunta yung buhay? Pababa, paangat? Dalawa yun. Isa pababa, isang paangat. Kasi pag walang lalim, walang tibay. Eh kahit mataas yung mababaw yung ugat, eh bagyo lang yan, tumba ka agad yan. Kasi nakabatay ang lalim, ang tibay ng isang halaman sa lalim ng kanyang ugat. Eh kahit maliit niya kung ugat niya, mas malaki pa sa kanya, matibay po yan. So, ganun din sa atin bilang isang Kristiyano, dapat tayo ay patuloy na lumalago. Tapos nga po kamay na lumalago. Sa Panginoon pala, sa Panginoon, diretso sa Panginoon. Obviously, Pastor, no, dito pa kami. Kasi hindi kami lumalago, wala kami rito ngayon. At totoo naman po yun. Naniniwala ko lahat may mga challenges na kaharap ngayon sa buhay na to. Pero nandito tayo, no? Sa kabila may mga pagsubok. Ako din may pagsubok din po ako eh. Taas ako may mga maraming bayarin. Yung iba wala, sana all. Palagi yung mga magulang, problema na kagad mga bayarin po, no? Tumaas ang gasolina, lahat tumaas. Yung height na lang hindi tumaas. Aray ko. Ay, sorry. Pinapagaan ko lang po kasi medyo mabigat po yung mensahe ng Diyos ngayong umaga eh. Hinatingin ko po sa dalawa. Unahin ko na po yung bakit mahalaga. Pakisabi sa kabi, bakit mahalaga? Yan. Pakisabi sa kabi, kapatid, mahalaga ka. Kaya mahalaga. Bakit kinakailangan maging mahalaga ang paglago? Una, from verse 1, kasi merong masidhing paalala. Pakisabi, merong masidhing paalala. Ano yung paalala sa verse 1 ng chapter 3? Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito, sinikap kong gisingin ang mali sa inyong isipan sa magitan ng pagpapaalala sa ilang mga bagay. Ibig sabihin, minsan nawawala sa isipan po nila. Kaya ang kanyang layunin ay gisingin, paalala, na alalahanin ninyo yung pangako ng Diyos. Kasi pag isang mananampalataya nagkukulang ng kaalaman sa pangako ng Diyos, ano kaya pupuno sa kanyang isipan? Paligo po salitaan ng mundo. Totoo nga po kay Ate Diyos nyo, laging present sa OBS. Ako minsan madalas absent no? Pero sikapin po natin kasi ang bawat salitang ating pinapakinggan, nagpapabatid po ng pagpapaalala. Mapalad nga po tayo, mayroon pang paalala eh. Di ba, minsan masakit yung paalala, mahalaga pinapaalalahanan po tayo. Kasi wala nang pangungusap sa atin, mahirap po yun. Ibig sabihin ng Kuya Rasa, pinabayaan tayo ng Diyos, pinakamahirap po yun. Kaya yung mga lingkod ng mga unang panahon, patuloy po sila na nagpapaalala. Try to imagine, Ate Diyos Joy, sa Old Testament, sa mga hari, lagi sila pinapaalala ng mga propeta, ginagamit ng Diyos. Bakit? Sa una kasi masigasig eh. Pero habang tumatagal, siguro nga nature ng tao napapagod. Pakisabi sa karabay napapagod. Pagod ka na ba? Sa dami ng hamon sa buhay, nakapapagod naman talaga, no? Hindi naman tayo robot na walang pakiramdam. Pero sa kabila ng lahat, kaya ang paalala ni Apostol Pedro na lumago, kasi nga, meron tayong dapat alalahanin. Ano yung ating alalahanin? Yung kanyang muling pagbabalik, huwag nating kalimutan. Bagamat nababalam, pero hindi ibig sabihin hindi darating. Ulitin ko lang Bagamat nababalam, hindi ibig sabihin hindi darating. Bakit? Kasi ang nature ng tao, pag tumatagal, naiinip. At pag naiinip, maghahanap ng ibang magagawa. At kung meron man dapat, huwag tayong kainipan, yung gawain ng Diyos. Yung paglilingkod na binigay sa atin na pagkakataon lamang, sabi ko kay Kuya kanina sa likod eh, ang paglilingkod, pagkakataon lang po yan. Para describe po, hinamin ko po isang example ng isang pastor, meron ba tayong wire, mic na may wire? Kung wala naman, imagine nyo meron tong wire. Sabi ng isang pastor akin pakinggan, imagine po meron pong tong wire Ang isipan daw ng tao, nakapokus lamang sa iksi ng mundo nito. Nakakalimutan yung karugtong napakahaba upang walang hanggan. Ang ibig sabihin, we are preoccupied sa mga bagay sa mundong ito na nakakalimutan natin
Yung iksi ng buhay nito, ang kalugit nito, buhay na walang hanggan, walang katapusan. And try to imagine yung fraction ng buhay natin dito. Mabuhay man tayo 100, mamamatay pa rin tayo. Sa kabilang buhay, pang walang hanggan. Kaya nga patuloy tayo nagpapaalala, ang buhay maiksi. At habang naghihintay, hindi ibig sabihin walang ginagawa ang Diyos, merong ginagawa ang Diyos. Ano sagot niya? Kung naantala man, binagbibigyan pa kayo ng Diyos na makapanumbalik. Naawa sa inyo, sapagkat kung totoo sa inyo po, ayaw niyang merong mapahamak. Kaso ang tao, titigas ng ulo, no? Maunawa lang, huli lang lahat, pag huli na talaga ang lahat. Lord, wala na, huli na eh. Kasi bawat pagkakataon, palagahan natin. Kasi merong matinding pakiusap. Ano yung pakiusap niya? Huwag makalimot. Pakisabi sa katabi, huwag makalimot. Ano dapat natin alalahanin? Yung pangako ng Diyos na siya ay muling. Kasi may matinding pakiusap eh. Kasi pag di siya nakiusap, nagpaalala, nako po, sana puno lagi silya rito, no? Maging masaango, no? Sa mga gawain ng Diyos. Sana walang bakanting silya. Kasi nakakalimot sa pangako ng Diyos na siya'y muling babalik. At yung katwiran, tsaka na, pastor, naku, hindi natin hawak buhay natin. Yung kahiwagan ng buhay, malakas ka yun, bukas mahina ka na eh. Di ba Ate Diyos Joy? Hindi mo gusto ma-stroke eh. Pero isang araw, sa hindi minaasang pagkakataon, nagbago ang lahat. Pero sa kabila ng lahat, Romans 8:28, tingin man nating masama, pero ang dulo mabuti. Bakit? Sa bawat sitwasyon ng buhay, ang Diyos nagpapakilala. Pakisabi sa kabila, nagpapakilala. Ano yung una? Because there is a solemn plea. Meron isang marubdob na pakiusap. Pangalawa, meron isang marubdob na babala. Verse 7 and 17. Ano yung kanyang babala? Merong araw na tayo ay haharap sa Diyos. There will be a day of reckoning. Tanong, handa ba tayo? Ang paghahanda, hindi po sa pagharap natin ha. Ang paghahanda, hanggat hindi pa tayo maharap, doon tayo naghahanda. Alam nyo ba, habang naghihintay, dinedevelop yung ating patience sa magitan ng paglilingkod. Kasi pag isang Kristiyano, habang naghihintay, walang ginagawa, mawawala ho talaga yan. Kasi ang kaisipan, preoccupied sa maraming bagay. Pero isang Kristiyanong may inaasang babalik, yung kanyang ginawa kaya naglilingkod para manatili. Pakisabi sa kabi, para manatili. Kaya pakisabi, kapatid, huwag kang magsawang maglingkod. Kung nagsasawa ka na, pakuha ka na. Hindi, joke. Seryoso kasi mga mukha ninyo eh. Baka daw maulit dito ah. Kasi meron kasing mabalay. Pag nabasa ng Bible nila, puro pangako. Yung pangako may karugtong na babala. Minsan kasi doon tayo sa pangako nakatingin ka agad, no? Ayoko na sa pangako alam natin. Hindi tayo iwan, ni pababayaan. Alam natin yan eh. He will never leave us, nor. Pero bago yung pangako, merong pauna, merong pasubali. Ano pa yung pasubali? Hindi po. Basahin natin, Hebrews chapter 13, verse 5. Minsan kasi pangako talaga ito nakatingin kagad, no? Pero bago yung pangako, may pasubali. Ito, medyo masakit ha. Aray na lang po ha. Hebrews chapter 13, verse 5. Bago yung pangako, may pasubali. Ano yung pasubali? Verse 5. Huwag kayong magmukhang pera. Ay, basahin niyo po. Baka sabihin iniimbento ko eh. Hebrews chapter 13, verse 5. Bago yung pangako, may pasubali. Ano yung pasubali? Aray ko. Verse 5 ha. Huwag kayong magmukhang pera at masaya na kayo sa anumang nasa inyo. Sabay dudong yung pangako. Sapagat sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Bago yung pangako, may pasubali. Ano yung pasubali? Aray ko. Wala naman dito niyan, niniwala ko wala dito niyan. Paano nga ba naging mukhang pera ang tao?
Pag mas marami siyang panahon doon kaysa sa Diyos. Pag ang Diyos secondary na lang, nagiging Panginoon mo ang pera. Kaya nga kasabi, buti pa ang pera, may mukha, ano? Ang tao walang pera. Tapos nga po kami na maraming pera, naku, by faith, walang nagtaas ng kamay. Ano tayo mga mahihirap? Mayayaman tayo, pakisasabi, mayaman ka. Mukha lang hindi. Tatay mo, may ano lang at lupa, ikaw na, minamit sa sarili mo. Kaya ba tayo naging mukhang mahirap? Kasi yung posisyon natin na mataas, binababa natin. Bakit? Kino-compromise natin yung pagiging Kristiyano natin. Dati na tayong mababa. Sa lumang buhay, mababa. Wala nga tayong bilang, wala tayong kwenta eh. Pero dahil kay Kristo, nagkaroon ka ng value. Ano ba halaga mo? Buhay ni Kristo. Minsan marami imo eh. Wala na akong halaga. Totoo yung Kristiyano ko eh. Kaya yung mata, kaya nga siya nagpaalala eh. Nasa mataas tayong kalagayan. Verse 17, basahin verse 17 ng chapter 3. Wait lang po Sensya na po Sabi, you therefore, beloved, since you know beforehand, beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away in the error of the wicked. Sa ating sariling wika, meron ba tayo? Wala, basahin ko lang po. 2 Peter 3:17. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod sa batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Nasa mabuting kalagayan na nawawala pa. Bakit? Nakakalimutan yung pangako ng Diyos. Ano po yung kanyang pangako? Muli siyang. Ewan ko sa tao, minsan sa tao iba yung baliktad, no? Yung taong mahal niya, hindi siya babalikin, nahintay pa rin niya. Si Lord, di niya nihintay. Hugot, no? Aray na lang kung meron man, aray ko. Pero wala dito niyan. Pangatlo, kaya mahalaga kasi merong masiding payo. Pagkasabi sa kabi, payo. Ano ang payo? Ito yung kalawang bahagi natin. Ang payo niya is to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Sunta sa kalawang bahagi. Sa kalawang bahagi, saan ba dapat ako lumago? Gusto niyo malaman? Isa lang po ang gumanon. Ayaw niyong malaman. Huwag na lang, uwi na lang ako rito. Ulitin ko ulit. Gusto niyo malaman kung saan dapat tayo lumago? Ang tanong, handa ba kayo? Iba kasi gustong malaman, pero ang hirap naman, pastor. Kasi ganun talaga. Sa mundo nga, nagtsatsaga tayo. Ito pa yung kay Lord, huwag tayo magtsaga. So, saan tayo lalago? Dalawa lang naman eh. First, to grow in the grace. Lumago tayo sa kaalaman, sa kanyang kagandahang loob. Pag sinabing grace ulit, isang bagay na hindi ka karapat-dapat pero binibigay. Pag sinabing grace, wala kang effort, siya lahat ang gumawa. Doon dapat tayo lumago. Ano yung kanyang grace? Hindi po yung kapatid ko, ha? Sabi, believers should grow spiritually to maintain steadfastness and avoid being among the unstable soul. Ang isang mananampalataya ay dapat lumago sa mga bagay na spiritual para manatili siya. At wag siyang, alam niyo yun, madaling mauhay, madaling mabuwal, madaling matangay, unstable. Sa paanong paraan, pag sabing grace, una, we are saved by grace through the gospel. Dapat lumago tayo sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita. Bakit? Kasi yung paraan ng Diyos sa kanyang pagliligtas. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God unto salvation. Kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sasampalataya. Tapos nga po kami nakapakinig ng mabuting balita. Dapat dyan tayo lumalago. Alalahanin lagi natin yung mabuting balita na laging dahilan pa tayo naligtas.
Na naging dahilan kung bakit mas mataas yung ating kalagayan ngayon kumpara sa dati. Alam mo, ba't minsan nagbabago? Ewan ko na example yung bottled water dito. For example, ito yung bottled water. Halimbawa lang naman, no, magkakano ang presyo ng isang bote ng mineral water ngayon? 10. Sa tindahan, 10. Tama ho ba? Pag sa airport, magkakano na yun? Nung huling alis ko po, matagal na yun, bago mag-pandemic, nasa 50 pesos po eh. Imagine na, sa tindahan pangkaraniwan, 10 piso. Pero katulad lang tubig lang yun, pag sa airport, nagbabago, 50 pesos. Pag sa airplano, magkakano na? Na-stranded po ako dati, papuntang Singapore, na-stranded ako sa Indonesia. Yung tubig na 40 pesos sa airport, mahal na nga, 50 nga eh. Tumawid lang ng dollars ng katumbas. $2. Pero sa tindahan, magkakano lang? 10. Minsan ang buhay natin ganun. Nasa mataas ka na, lilipat ka pa. Huwag nating pababain yung value natin. Sabi nga sa kasabi, nasa kama ka na, lumipat ka pa sa banig. Ay, sakit nun. Matulog ka man pag may edad ka na, aray ka. Masakit talaga yun. Sa tayo dapat nabago sa grace. Ano yung grace na una? We are saved by grace through the gospel. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Bakit ko na po saglit. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of your works, lest anyone should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Pag sinabing workmanship, sobrang maestre. Hindi sa katabi. You are God's workmanship. So, mataas ang value mo. Kasi patuloy pong gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Lagi nating isipin nyo, kasi pag nakalimot na Kuya Joshua, no? Wala na panahon. Kung kailan lang libre. Minsan, sa report over sinisingit. Si Lord siningit mo, di ba? Parang di naman maganda yung kalagayan nun, no? Ikaw maligay sa singit baho nun, di ba? Pinapatawa ko lang kote, medyo seryoso po kasi. Pangalawa, because by grace, tayo ay napapalakas po nito. 2 Timothy chapter 2, verse 1 hanggang 4. By grace, we are strengthened. So dapat lumago tayo sa grace. Kasi yung grace nagbibigay sa atin ng lakas na makapagpatuloy. Si Pablo po, by context, meron po siya naging karamdaman. Sabi doon, 3 beses siyang idinulog yung kanyang karamdaman na mawala. Pero sabi ng Diyos, my grace is sufficient for you. For when you are weak, then you are strong. Parang baliktad, no? Kung kailan ka mahina, tsaka ka malakas. Yung parang baliktad. Pero naunawaan ni Pablo, yung lakas hindi sa kanya. Kanino? Kay Kristo. Kung tayo may lakas pa, hindi atin po yan. Kanino po? Kay Kristo. Palakpakan nga natin si Kristo sa kalakasang binibigay niya. By grace, we endured suffering. Enablement. Yung grasya kasi ng Diyos, siya yung nabibigay sa atin ng kakayanan na maging man sa mga tiisin at hamon sa buhay, kaya tayo nakakadaan doon, nakapagpapatuloy, dahil lamang sa grasya ng Diyos. Ibig sabihin, ang karangalan wala po sa atin. Kanino? Kung ba't tayo nakapagpapatuloy, hindi dahil sa lakas natin. Actually, mahina nga tayo eh. Kung meron man tayong lakas ngayon, because of the grace of God. Dapat doon tayo lumago eh. Lord, salamat sa grasya na patuloy na naranas ko bawat araw. And try to imagine, by example po kay Ate Diyos Joy, ilang years na yan. Kung po pwede nga, sumuko na siya eh. Pero
para naman ng panalangin, pero parang ganun pa rin. Pero without knowing, nakapagpapatuloy. Bakit? By the grace, hindi niya lakas. Kasi sila Ate Net, ang ganda ng patotoo nila. Sa lumang buhay, marami sila po pwede pagmalaki. Lahat nawala. Nawala man, pero higit yung kanilang natanggap. Yung ba? Minsan kasi may inaalis sa atin no? Kaya lang ating bitawan Lord, wag naman siya. Hindi na ako dati sa lumang buhay, Kuya Joshua. Sabi sa akin ni Pastor, meron pa. Sabi ko, Pastor, labanos. Di ko lang papatulong ako, Pastor. Sabi ni Pastor, wag matigas ang ulo. Mapilit ako dati, Kuya. Ayun. Natanso. Ang hirap pa na magturo ng panahon. Sabi sa akin ni Pastor, pag tinalay mo yan, babatayin mo mag-isa yan. Mahabang proseso, baka di mo kayanin. Dahil matigas sa ulo ko dati, diniradyo ko pa rin. Yun ang nangyari. Pero by the grace of God, sabihin natin, naibalik ako ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. At by the grace of God, kaya dapat tayo lumanggo doon, I'm not through giving, yung grace of God, tinutulungan tayo, sa kabila na tayo naghihirap pa rin, pero nakapagbibigay. 2 Corinthians chapter 8, verse 1. Basahin ko lang po saglit. 2 Corinthians chapter 8, verse 1. Ito pa yung patotoo po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi rito, verse 1, Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Ano ginawa ng Macedonia? That in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing. Verse 4, imploring us with much urgency that we should receive. Sa ating sariling wika, medyo malalim Dadandahanin ko po. Minsan kasi ang iisip natin, pag tayo nabigay, para mawawalat tayo. Sino yung nakaras niyan? Ako dati nung bago-bago pa. Wala lang ang bibigay pa. Pastor naman, napakahigpit mo naman. Alam niyo ba, ito yung madalas natin barinig. Ang susi sa paglaya sa kahirapan ay nasa? Taas nga po ang kamay ng magbigay. Di ba walang taas? Kasi hingi ako 2 Corinthians chapter 8, verse 1. Talang, 1 Corinthians pala. Sabi sa verse 1 ng chapter 8. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang pinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbibigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Ang sabi, meron matinding pinagdaraanan at nagdarahop. Pag sinabi nagdarahop, sobrang hirap. Pero nakamamangha, sa kabila sila nagdarahop, sila ay kusang nagbibigay ng higit pa sa kanilang kaya. Bakit? By the grace of God. Tapos nga po kami na nakatanggap ng grasya ng Diyos. Kung tayo may nakapagbibigay, kasi kaloob ng Diyos yung grasya niya. Pag naunawa natin ang grasya ng Diyos sa buhay natin, actually, sabi nga ni King David, nung siya maghahandog, tsaka si Solomon, ito namang handog ko, Lord, sa'yo pa naman ang galing Sino, ang ihandog ko sa inyo? Kaya nung magandog siya, napakadami niyang pinapatay na mga hayop para ihandog. Kaya grabe yung kanyang pagkilala. Ganon din sa atin. Tayo po may mga kinakarap ng mga hamon sa buhay. Most especially po, financially po, no? Lalo po, dumating si Judith. Kuryente, tubig, internet. Bayarin sa sasakyan, aray ko. Sarap lang tawagin may sasakyan ngayon, no? Pero hindi na rin, taas ng gasolina. Kaya nga, yung napag sa Reels,
Binubuti sa sakyan eh. Nagmamadali. Alam niyo po, lahat ay may mga pangailangan. At wala pong naliligid sa Diyos. Kaya minsan, out of our poverty, hinahamon tayo ng Diyos. Na ano? Na ano po prinsipyo ng Bible? Magbigay ka, at ikaw ay bibigyan. Hustong takal, siksik. Ano sinabi? Hindi humingi, no? Pwede mo una sa, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Pwede naman yun, di ba? Ano sabi ng Bible? Magbigay ka. Parang ang hirap unawain talaga ng Biblia, no? Kasi ang reason kagad natin, Lord, bigyan mo muna ako para magbigay. Ano challenge ng Bible? Mukhang di na makakaulit dito, ah. Sa mga tingin sa akin, Pastor Boyet. Tuturo lang po ako, ha? Hindi pa ako kaaway. Kasi sarili po ko dati nung bago-bago Kristiyan, nasasaktan ako dyan eh. Kasi wala talaga bibigay. Nung bago-bago po yung church, as in 20 nga lang, mahalaga na sa amin eh. So, ginagawa namin na dating nakatara sa church, wala naman kami financial na mabibigay, yung lakas namin binibigay namin. Gampanin sa loob ng bakuran ng church, kami gumagawa, paglilinis, lalo nung nirenovate yung church, kami gumagawa nun. Kasi yun lang kaya namin bigay. Pero nagtatanim pala talaga tayo nun. Yung akalahin, balang araw, ito na yung buhay natin, no? Bakit? Totoo yun eh. Ang pagtatanim, hindi ka na makagad aani. Ano yung unang inaani pag nagtatanim? Nasa kami nagtatanim dito. Naku, yung pala, walang makakalam pala. Isa lang pala nakakalam. Ang unang inaani pag nagtatanim, pawis. Hirap at pagod. Yun ang unang inaani, hindi na makakad yung bunga eh. Yung bunga, depende pa sa klase ng itatanim mo. Eh kung baka tinanim mo, pinakamatagal niya 5 taon bago mamunga. Lahat ng nating ginagawa, tayo nagtatanim. Huwag tayong mainip kasi prinsipyo ng Biblia, kung ano tinanim mo, yun ang aanihin mo. So magtanim tayo na magtanim. Kaya sabi sa kanina, Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 9, nung tayo tinawag, meron siyang inihandang mabubuting bagay na dapat nating gawin. Sino po yung ginagawa natin ngayon? Mabuting bagay po yun. Yun tayo po ay sumasamba sa ating Panginoon. We grow in the grace of knowledge of our Lord Jesus Christ because our God is the God of all grace. Ang Diyos kasi na tumawag sa atin, siya yung Diyos ng kagandahang loob eh. Di ba? Ang ganda nun. Siya yung nakakaalam ng ating damdamin. Siya yung nakakaalam ng bawat sitwasyon ng buhay natin. At ang bawat sitwasyon ng buhay natin, nagtuturo po siya doon. Tingin mo natin parang di maganda, pero meron po siyang itinuturo doon. At kung tayo may makakalpas sa mga sitwasyon ng buhay natin, nagtuturo pa rin siya doon. Lahat yun ay bungo ng kanyang kagandahang loob. Kung tayo may nakapaglilingkod ngayon, because of the grace of God. Lastly, we should grow in the knowledge. Saan dapat tayo lumago? Una, sa grace of God. Second, saan tayo dapat tayo lumago? Sa knowledge. Pakisabi sa katabi, knowledge. Nalala ko si Ernie Baron. Without knowledge, there is no power. Sabi ron, but know that we are challenged to grow, not just in knowledge of the Bible, as good as that is, but in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Hindi lang dapat tayo lumago sa kaalaman sa salita ng Diyos. Dapat lumago din tayo sa pagkakilala kung sino si Kristo. Bakit? Maraming merong alam ng salita ng Diyos, pero hindi naman talaga kilala si Kristo. Yung maraming alam, delikado pa nga, nakikipagdebate pa eh. Maganda meron tayong kaalaman sa salita ng Diyos, pero dapat
meron tayong paglago sa pagkakilala at kaalaman kung sino nga ba si Jesus. Tanong ko kaya, sino nga ba si Jesus sa atin? Sino po? Kay Kuya Russell, sino nga ba si Jesus Christ sa'yo? I want it a personal question to you. Sino nga ba si Jesus sa atin? Wag lang yung head knowledge. Sabi ni Pastor sa amin, pinakamaganda by experience. Kasi hindi lang siya nagpapakita sa kanyang mga salita, kadalasan nagpapakilala siya sa mga sitwasyon. Lagi siyang nandoon. Hindi lang dahil nagbibigay siya. Kasi kalikasan niya magbigay eh. Kundi unawain kung sino siya. Sabi ng Bible, He is the God of love. Love. Yung love niya, iba yung sa love ng tao eh. Sabi sa Obes, there are 3 kinds of love pag interpret yung word na love. Eros, Philia, and Agape. Pag sinabing Eros, panlabas na nyo, physical. Pag sinabing Phileo o Philia, sabihin nun, brotherly love. Pag sinabi namang Agape, unconditional. We are loved unconditionally. Hindi tayo inibig ko Joshua kasi mahusay ka at magaling ka at mabait ka. Wala pa tayong ginagawa, inibig na tayo ng Diyos. At kailan daw yung pinakamagandang pagpapahayag niya, kanyang pag-ibig? Sabi sa Romans chapter 8 verse 5, kung tama ang pagkakalala, tayo inibig ng Diyos kung kailan tayo pinakamasama. And try to imagine that. Ang tao, kaibigin ka lang, pagkaibig-ibig tayo. Pero pag nakagawa ka ng mali, mabawasan, di ho ba? Sabi nun, kung kailan tayo makasalanan, doon tayo inibig ng Diyos. Bilangin natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, no? Kulang ang daliri natin, no? Hanggang ngayon, by the grace of God. Dapat lumago tayo, hindi sa salita ng Diyos sa pagbabasa, kundi lumago din tayo kung sino siya. He is the God of all grace, and He is the God of love. And He is the God of purpose. Pakisabi sa katabi kapatid, nung tinawag ka ng Diyos, hindi sayang yun. Harapin niyo po yan, para maramdaman niya. Kapatid, nung tinawag ka ng Diyos, hindi sayang yun. Bakit? Ang tanong, bakit? Anong amin? Tanong, bakit? Kasi may layunin nga siya. Ang layunin niya, unang-una, tayo ay magbigay ng karangalan. Kanino? Sa Kanya. Sa lado natin gagawin, dapat nagbibigay ng karangalan sa Kanya. Ang tanong, bakit? Eh, marapat lang naman. Inibig ka na walang kondisyon. Sa tao nga, di ba, para ibigin tayo lahat, gagawin natin. Tama mo ba? Sa Diyos, wala ka pang ginagawa. Masama pa nga kadalasan, inibig pa tayo. Tapos yung paglilingkod na kapiraso, nagreklamo pa. Pag ang pakaramdam natin, mahirap maglingkod, magtanong tayo sa sarili natin. Lord, nakikilala ba kita? Kasi nahihirapan ako maglingkod eh. Hindi tayo bigyan ng gampanin na pahihirapan tayo. Binibigyan tayo ng gampanin para isipan natin makapokus sa Kanya. Sabi ko kanina, magkaiba yung, sa likod kanina, magkaiba yung as I end, magkaiba yung job sa work. Tapos sa kami na mayroong job. Trabaho. Wala. Sarap buhay ah. Pensyonado lahat tayo. Sana all. Pag sa isang job, meron tayong bayad. Nakadepende yung bayad sa ating performance. Tama ho ba? Sa job po, pwede kang tanggalin anytime. Pag hindi ka naging mainam na trabahador o empleyado, tatanggalin ka dyan. At pag matanda ka na, siyempre, kapalitan na mas bago, di ba? Pero pag sabing work, pertaining sa gift ng Diyos sa'yo, hindi niya yun binabawi. Kung ano yung gift sa'yo ng Diyos, doon ka pagpapalain. Ang tanong,
Ano ang gift sa'yo? Pangalawa, ginagamit ba natin to? Kung yung pala yung gift sa'yo, kung yung pala yung gift sa'yo, na dapat nung i-work out, nung kapag papalain, anong dapat mong gawin? Ay, bayo gamitin. Kasi mahirap nga, pastor. Ang Diyos, pag tinawag ka, siya rin magkakalob ng kakayanan. Alam niyo yung parable? Pinagkalob ng kakayanan sa bawat isa ay sa kanyang kakayanan. Pinagkatiwala. Kasi walang pwedeng idahilan. Yung isa, 1,000, isa 2,000, isa 5,000. Ayon sa kanilang kakayanan. Pakisabi sa katabi, kapatid, may kakayanan ka ba? Ang sagot. Ang ginagawa mo. Pag hindi tayo lumalago, hindi natin magagamit, masasayang lang. Niniwala ko lahat may kalob dito ang Diyos. Huwag mo sabihin, maliit lang yan, tagalis ka lang, di. Pag napagsama-sama sa gawain, lumalago yung gawain ng Diyos. Gusto nyo lalo lumago ang gawain ng Diyos? Gamitin natin kalob ng Diyos sa atin. Dapat nga, nag-uunahan na tayo, di ba? Kasi pag na-assign, ba't ako? Siya na lang. Di mo ba inisip? Hindi ko kaya. Ano kaya mo? Magbutas ng bangko. Hindi. Kasi walang aksidente tinawag ka ng Diyos. Hindi nagkamali ang Diyos sa'yo. Hindi nagkamali ang Diyos sa'yo. Kaya lang nang ginagawa natin ngayon. Gamitin natin. Kailangan para magamit mo yun, dapat naunawaan mo yung bagay na yun. Pag lumalago ka na kasi, hindi ka na iniintindi. Ikaw yung nag-iintindi. Sa gawain ng Diyos, hindi ka iniintindi. Yung pupuntahan ka pa, palalahanan ka pa. Pag lumalago na siya nag-iintindi. Ano bang gagawin ko dito? Ay, magpupunos ako ng upuan. Wala pa si pastor, magtitimpla ako ng maglis ako. Wala man nakakita, ang totoo nakikita tayo. Nino, kala ko ng multo. May multo rito, pastor eh. Ng Diyos. Lalo pag mag-isa tayo eh. Minsan isipan natin pag mag-isa tayo, wala nakakita, pwede kong gawin. Sino mo yung sabi sa'yo? Lahat nga doon ang ginagawa natin, nakalista eh. Ang tanong, anong kaya listahan natin ng puno? Yung mabuti o masama? Kapatid, ang Diyos lagi nabibigay ng pagkakataon. Ang aking dalangin, kagaya ng dalangin ni Pastor Boyet, ni Pastor Sanay, na aming mga pastor, ni Pastor Laro, lahat tayo sabay-sabay ni lumago. Sa paglago, it is intentional as I end. Pakisabi sa kabi, it is intentional. Hindi ito baka sakali. Nabukas na lang, pastor, pagod ako ngayon eh. Na naman ganun eh. Namuro ka ang pagod, damon mong ipaglingkod eh. Sabi ni pastor, di ba nakakahiya? Inubos mo yung lakas mo sa ibang bagay, pagdating kay Lord, pagod ka. Na ang lakas mo galing sa Diyos, kakatulog, pagod ka. Pagdating kay Lord, pagod. Pag sa mundo, hindi. Di ba, ang kasabihan, pag gusto, naku po, para malukot taga mukha-mukha. Mukhang hindi na maulo talaga rito. Pag gusto, pag ayaw, yan tayo eh. Pero kidding aside, ang layunin ko sa pagtuturo, kagaya ng puso namin mga pastor, sabay-sabay tayong lumago. Sabay-sabay, magpaalalahanan po tayo, mga kapatid, ba't wala akong nakaraan? Impyerno ka na. Hindi ganun. Hindi ganun. Encourage natin, lahat naman tayo may pagsubok eh. Isang basa lang naman tayo, parang tumas ang gasolina. Wala naman exempted sa atin dito. Pero ano mo, napakinggan ko doon, magpatuloy lang tayo kasi meron tayong inaasahang muling babalik. Yun ang ating pag-asa. Kasi kapatid nagkukulta sa kaalaman sa mga pako ng Diyos, palagi kong mawalang tindahan ng gana sa gawain ng Diyos. Pakisabi sa katabi, congratulations. Natyaga mo eh. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po'y tumayo at manalangin sa Diyos. Pinupuri ka namin, Diyos amang banal, dakila sa lahat, banal na Espiritu, umamay po kami
na kulang po ang aming kakayanan. Sa paglago, Panginoon, dalangin namin na patnubay at paggabay ng Santong Espiritu upang hindi po kami mailigaw at patuloy namin magampanan po yung mga bagay na inyo pong pinapagawa po sa amin ng mainam at kapuri-puri po sa iyong pangalan. I pray, Lord God, sa naka-assign pastor po rito, kasama na kanyang mga kamanggagawa, na patuloy mo silang pagbuklurin, O Diyos, sa isang layunin na mapangalaga yung gawain, mapalago sa tulong niyo po, Panginoon. And Lord, I pray, ano man po yung kanilang mga prayer request, Lord God, I pray, Lord God, by your name, sila po itugunin, Panginoon, sa kanilang mga panalangin. And we speak healing sa mayroong mga karamdaman right now in Jesus' name. And may the God of peace ay manahan sa ating mga puso. Sa pangalan mo po, Jesus, let's all grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen at amen. Magpalang umaga po sa ating lahat. God bless us all. Amen. Ayan is pang pagpalang araw po sa ating pong lahat. Nabanggit po ni Pastor kanina ang pagbibigay. Amen po ba? Amen. Kailangan pa ba natin ng verse para magpaalala sa atin na kailangan natin magbigay kay Lord? Kailangan pa ba? Sige po, kayo po ang sumagot. Kailangan pa po ba natin? Hindi na. Kaya ang gagawin natin, magbibigay tayo. Sa paanong paraan po ba? Sa pag-awit, sa pagkanta, sa pagbibigay ng ating pong mga tithes and offering. Ayan. At syempre, wala nang mas mahigit na kaya nating ibigay kundi yung sarili natin. Amen? Kaya po, I want to take this opportunity na rin po. Hindi po lingid sa kaalaman ng lahat na tayo po ay may mga instruments, may mga mics. Ayan. And praise God po. Praise God po kasi kinukulang na po tayo sa mic and dumadami na rin po ang ating pong mga choir. And at the same time, meron tayong mga aspiring youths na nagdanais na humawak ng mga instruments. Kaya sa pamamagitan ng mga buhay nila, let's take that as our inspiration din. Bakit po? Sabihin nyo nga po bakit. Kasi sa pamamagitan po nila, nakakatulong sila na magbigay tayo ng papuri sa ating pong Panginoon. Amen? Ayan, may tanong, may alala kong tanong. Paano po, Ate Kylie? Matanda na po kami. Paano po, mga bata pa lang po kami. Sabi po ni Lord, wala pong basihan na edad sa paglilingkod. Amen? Amen. Kaya anong gagawin natin? Maglilingkod, magbibigay, magpupuri sa ating pong Panginoon. Sige po, itaas po natin pong mga tithes and offering. Ayan. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Itinataas ka po namin, Panginoon, sa mga oras na ito. Kasabay, Panginoon, na pagtaas po namin sa mga tithes and offering po na ito. Itinataas po namin ang bawat kaloob ng bawat isa, Panginoon. Maging ang bawat isa mismo, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, na sa magitan nito namin, Panginoon, na makapagbigay kami ng isang magandang papuri sa iyo, Panginoon, at isang napakayaman na pagbibigay sa iyong dakilang pangalan. Lord God, naway ang mga kaloob na ito, Panginoon, ay makatulong, Panginoon, sa iyo pong panambahan at Panginoon maging instrumento rin po ito upang makapag-soul win pa po kami ng iba't ibang mga kaluluwa. Lord God, sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Amen. Praise God. Sige po, pati po muna tayong maupo. Ayan. Sino po nakakaalala nung yung nabitin last week? Ayun. So, ito na. Ito na nga po kasi yun. Ito na nga. Ayan, grabe, 1 week na nabitin. Ito na yun. Sige po, makinig po kayong mabuti. Alam nyo po, kailan ba nagsimula yan? Nung Monday. Nung Monday po, ginanap ang aming pong competition sa school. Alam nyo po, nung una, napanghinaan ako ng loob eh. Kasi po may naganap na issue, may mga intimidation, may mga ganon. Tapos, syempre po hindi naman niya mawawala sa mga competition sa school, di ba? Ayan. Tapos ito po ang nangyari. 3 weeks before, nung Monday, before that competition, sabi ko po kay Ate Shama ng Bible study namin, isama po kami sa prayer, which is yung field demo na mag-champion. Champion. Sabihin nyo nga po, champion! Champion! Pero kami po ay second place. Praise God. Amen. Praise God pa rin naman. Sige po, palakpak po. Praise God. Ayan. Pero praise God pa rin po kasi nga po nakapasok po kami. Biruin nyo po, ang kalaban po namin is puro senior high. Tapos kung titignan niyo po yung mga ano nila. Pero hindi. Thankful lang. Ayan, parang legit po kasi. Alam ko, kung titignan niyo po yung mga galawan nung senior high, mga presentation nila, kung ikaw po yung leader sa amin, parang magtataka ka na lang, ba't ka ba nakapasok? Ganon. Ang kalat po kasi nung namin eh. Medyo makalat po kami. Ayan. Ayan. Pero praise God pa rin po. Kasi alam nyo po, ibibigay ni Lord, hindi man yung eksakto na prayer nyo, pero dun pa rin siya sa pantay, fairness, kumbaga, kung tawagin natin. Ayan nga po, di ba? Kasi po, bakit naman ibibigay sa'yo ni Lord yung pinakamataas na parangal kung hindi naman karapat-dapat? Di po ba? Sabihin nyo nga po, amen. Amen. Kaya, sa magitan po nun, ako po mismo, ay testify na kapag po tayo dumudulong sa ating pong Panginoon, sabi nga po, kapag tayo kumatok, tayo pagbubuksan. Ayun, yung sunod nun. Kapag tayo'y tumawag, tayo'y pakikinggan. Ano pa? Sunod pa? Kapag tayo'y humingi, tayo'y pagbibigyan. Kaya po, wag po tayong mahiyang dumulog sa ating pong Panginoon. Ayan, sisingit ko na rin po ang ating pong 5 a.m. na prayer devotion. Ayan. Especially po sa ating pong mga youths. Ayan, tayo po'y umattend na ating pong prayer devotion. Sige po, tayo po'y magsitayo. And, ayun, that's it. Para sa nabitin. Konting announcement lang po para po sa ticket po natin na worth 300 pesos each po. Ang deadline po is until this March lang po. So, kung makapagbigay na po tayo today, magbigay na po tayo para hindi na po name-mention po palagi yung ating po mga pangalan. And General Assembly po this coming April 5 po ba? April 5. Unity Walk po ito. So, we encourage na lahat po ay maka-attend. And for this church po, sa Caloocan po, nire-require po na lahat po maka-attend po sa Unity Walk. Ito po ay pagtataas po natin sa muling pagkabuhay po ng ating pong Panginoon. So, ang suot po natin nito ay color white po ba? Color white po ang ating pong pantaas. Depende kahit ano po yung sa pambaba naman po. So, ayun po,
April 5 po, ating po General Assembly. Makipag-ugnayan na lang po tayo kay Nanay Joy at sa akin po at sa ating pong assigned pastor na si Pastor Boyet. Yun lamang po. At wala po pala tayong youth service ng April 4 since meron pong outing po ng April 2 and 3 para po maging marelax po tayo ng April 4 then General Assembly na po ng April 5. Pero yung April 11 po, doon po gaganapin yung youth service po natin. Bali may morning service, then hapon po is sa mga kabataan. Yun lamang po. Ayan, sige po. Muli tayo magbibigay ng papuri sa ating pong Panginoon. Hallelujah! Sige po, palakpak po nga tayo. Ayan, mas malakas pa. Palakpak po tayo, mas malakas. Mas malakas sa palakpak nga. Amen! Tunay nga tayo pinagpala na ating pong Panginoon. Amen! Amen! Hallelujah! Tayo muli magpupuri sa Kanya. Come on! Kay ganda ang pinagpalang umaga, kaloob ng Ama, taranan sa Kanya, magkanya sumama, sa Diyos na manlilikha, magpasalamat, tayo'y magawitan, magsayawan, ipagdiwang, na tayong lahat ay Kanyang mahal na mahal. Pinagpala, bumubuhos ang Kanyang biyaya, dahil may Diyos na mabuti, hindi nagdadangin. Pinagpala, bumubuhos ang Kanyang biyaya, sa lahat ng panahon, siya'y laging naroroon, nag-iingat, kaagapay, kalakasan at tagumpay. Diyos ng pagpapala. Amen! Sabay-sabay po natin ulitin. Suliranin at kagapitan man, may matatakbuhan. Si Jesus ang ating sandigan, hindi nang iiwan. Magpasalamat, tayo'y magawitan, magsayawan, ipatiwang na tayong lahat ay Kanyang mahal na mahal. Pinagpala, bumubuhos ang Kanyang biyaya, dahil may Diyos na mabuti, hindi nagtatangi. Pinagpala, bumubuhos ang Kanyang biyaya, sa lahat ng panahon, siya'y laging naroroon, nag-iingat, kaagapay, kalakasan at tagumpay. Magpasalamat, tayo'y magawitan, magsayawan, at tayo'y magdiriwang, ipagdiwang, na tayong lahat ay Kanyang mahal na mahal. Sinong magsasabing dakila ka, o aming Ama? Come on! Sinong mga awit sa Kanya, kundi tayong Kanyang nilikha? Sabay-sabay! Sinong magsasabing dakila ka, o aming Ama? Sino pang aawit sa Kanya, kundi tayong Kanyang nilikha? Sinong magsasabing dakila ka, o aming Ama? Sino pang aawit sa Kanya, kundi tayong Kanyang nilikha? Kundi tayong Kanyang nilikha, kundi tayong Kanyang nilikha.
God bless us all po. Picture po tayo.